May seafood daw sa restaurant na ito, kaya ayan, itry natin kung masarap ba. Sa Islamabad, Lahore, mayroon din dyan mga seafood restaurant. Pero pinakamarami talaga sa Karachi. Kasi sa Karachi, may dagat doon. Ganito nga ang itsura niya sa labas, may mga pailaw siya. Malawak pala ito, akala ko dati ay kabud ito lang, pero hanggang doon pala siya. Dito nga sa loob ay may pabalon. Hindi ko lang kung bakit may pabalon. Hindi naman bago tong restaurant na ito. O baka naman may nag-birthday dyan, kaya may balon na ganyan. Dyan pala sa likod nila Usman, open area dyan. Kung gusto nyo, pwede rin kayong kumain sa labas. Umorder din pala kami ng chicken wings. Ayan nga, isineserve na sa amin isa-isa. Pwede rin naman kami na, pero pwede rin naman na sila na. Siguro nakita nila na mga bata. Kaya ayan, nag-offer siya na siya na lang daw ang magbibigay sa mga bata. Kasi ako meron na ako Yung kandila pala na yan. Tignan nyo, nasa gilid na ni Usman. Pinag-aagawan nila ni Mariam yan. Akigigil, nagigil sa kanila. Kaya pamaya-maya sabi ko, patay na ng ilaw na yan. Pero bigla rin nawala naman yung gigil ko. Kasi ayan na dumating na yung pagkain namin. Alam nyo naman, pag nakakita ko ng pagkain, kahit na gano'n ko kainis, ay nawawala ang inis ko. Ito palang pinapakita ko sa inyo ay Peking duck yan. Ay sobrang mahal pala niyan. Nagsisi ako na in-order ko yan. At eto na nga yung crab. Paborito ni Mariam yan. Si Usman kumakain din yan. Gusto ko nga kasi silang pinapakain ng mga seafood. Para nga hindi sana nila malilimutan yung lasa. Kasi pagkatagal lang hindi nakakain ng ganyan, ay hindi na alam kainin. Parang di mandak. Parang hindi mandak daw. Peking duck din kasi yan. Ibig sabihin, hindi real. Hindi, joke lang. Ay, ngayon lang kasi nakatikim ng Peking duck. Okay naman siya. Pero kasi hindi ko lubos maisip na ganun kamahal, ganun kakonti. Pero ganun lelasan niya. Kaya, hindi ako makamove on talaga. Kaya ang binanatan yung pansit. At saka itong crab din. Pero kinain ko rin pala yung Peking duck. Halos ako rin ang umubos. Ako nga ang umubos talaga. Kasi hindi mas sila kumakain, tinikman lang nila. Tas ala na, ayaw daw nila. Kasamahan pala namin ngayon yung pamangkin ng asawa ko. Anak yan ng ate ni Adil. Hindi nga niya ma-enjoy yung pagkain. Halos tikim-tikim lang siya. Kasi ngayon niya lang nakita yung mga yan. Ngayon niya lang tinatikman. Lalo na yung crab, ayaw tikman. Sabi ko lang, sa susunod ka kung hindi na kita isasama pag di mo tikman. Kaya ayun, tinikman naman. Tapos ayaw daw niya, hindi ko na pinilit. Kung ayaw, hindi ko pinipilit. Ang mahalaga ba, tinikman niya man lang. Yung noodles at kanin ang kinain niya lang. 1,300. Sige na, sabanin pa tingin. Tapos na pala akong kumain. Ako kasi pinakahuling kumain. Abay, nagulat ako. Nawala na yung magbabayad. Nasaan na kaya kaki magbabayad? Pati naman mga anak ko ay nawawala na rin. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Ako na yata talaga ang magbabayad nito. Pinasundan ko nga sa pamangkin na asawa ko dahil nga mga nawawala sila. Nagpuntahan pala sila dito sa likod. Ayan, ganito pala itsura sa likod. Yung sinasabi ko sa inyo na pwede kang kumain din dito. May mga tinda rin pala dito ng mga sweets at bumili nga rin sila. Pakita ko sa inyo yung mga sweet na tinda rito. Si Usman pala ang nagbibideo dito hindi ako. Nandun ako pa rin, nakaupo pa rin ako doon. Hinihintay ko sila. CR lang pala kasi si Usman. Tas nung bumalik, sabi ko nga ay hanapin yung amarchacho niya dahil oras na ng bayad. Ba't nawawala? Parang galit ako pagka oras ng bayaran. Pero pagka oras ng kainan, masayang masaya ako. Ang naging bill pala namin sa kinain namin kanina ay nasa 15,000 to 17,000 rupees yata. Mga nasa 3-5 pesos siguro. Yan. Kaya din pa sa bumi.